Mga kapatid, kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. So hello mga ka-LMTV at welcome sa ating bagong video. Pag-uusapan natin itong malaking issue na naganap nitong linggo na to. Ito kamakailan lang na kung saan isang malaking network ang nagsampa na ng reklamo laban sa isang dating production company na kanilang naging noon-time partner. Nako, so ano kayang company ito? Sino kaya ang kanilang kinasuhan? So malalaman natin yun mamaya. Pero bagong lahat, pag-usapan natin muna itong latest episode ng Itbulaga kanina kung saan umabot ng 100,000 views ang mga nanood sa YouTube channel. Kumanta na yung America's boy band, 90s boy band na 98 Degrees. So nandyan sila kanina sa Itbulaga at nag-perform ng kanilang mga timeless hits. So hindi tayo binigo ng 98 Degrees. Inawitan tayo ng tatlong awitin. Una dyan, It's All Because of You. Pangalawang inawit nila yung latest single, latest nilang kanta mula sa latest nilang album, yung bago nilang album na Got You. Interview sila nila Min Mendoza, Ryan Agoncillo, Alan Kay, at nandyan din si Paulo Ballesteros. At in-announce nga nila na magkakaroon sila ng concert this weekend dyan sa Mall of Asia Arena. So yung concert na yan mangyayari May 30 to 31, 2025 dyan sa MOA Arena at pwede na kayong bumili ng ticket sa SM. Then after ng interview, kinanta nila yung I Do Cherish You, which is song request ng Team Studio. At kahit 25 years nang nakakalipas mula nung huli sila nag-perform dito, hindi pa rin nila nakakalimutan yung pagmamahal ng mga Pilipino sa kanila bilang grupo. At ayon nga kina Nick at Drew Latch na members ng 98 Degrees, sa tuwing nandito sila sa Pilipinas, ramdam na ramdam nila na sila ay isang pop group dahil sa sobrang init ng pagtanggap sa kanila ng mga Pinoy fans sa kanilang musika. No, sa mga hindi pa nakakaalam, yung 98 Degrees hindi yan yung una nila or hindi yan yung first time nila na mag-guest sa Itbulaga. So matatandaan nyo kung ikaw ay nanonood ng Itbulaga noong 1999, 1998, 1999, nag-guest na rin sila dati diyan sa Itbulaga nung way back pa nung 25 years ago diyan sa may Broadway Centrum. Sa Broadway Centrum pa dati ang mga Dabarkads. So grabe pa rin, no, malakas pa rin ang impact ng mga 90s boy band hanggang ngayon, no. Kahit naglalabasan na yung mga K-pop group, pero iba pa rin yung hatak nung mga kanta ng mga 90s boy band. Iba pa rin kasi yung atake pag naririnig mo yung mga kanta nila. Madali siyang sabayan at nakaka-LSS pa. At para nga pala dun sa mga nakabili na ng ticket sa 98 Degrees concert noong 2020 bago tumama yung pandemic, may good news ang grupo dahil pwede na raw kayong kumuha ng ticket sa SM free of charge. I-present mo lang yung binili mong ticket noong 2020 at i-issuean ka ng bagong ticket. Samantala, pag-usapan naman natin itong latest na commercial endorsement nitong sikat na love team ngayon na Ashdress, si Andres Mulak at saka si Ashlyn Olviga, kung saan kasama nila dyan ng isa pang sikat na love team na Don Bell, si Donnie Pangilinan at saka si Bel Mariano. Kung mapapansin nyo dyan sa picture na yan, ay kasama nila dyan sa commercial ng Samsung A56 at A36 5G. So apat sila dyan, Don Bell at saka Ashdress, na nag-endorse nung Samsung. Pareho silang kinuha ng Samsung for that product endorsement. So congratulations sa mga fans ng Don Bell at mga fans ng Ashdress. No? So kung gusto niyo malaman yung ating write-up tungkol sa Ashdress, pumunta lang kayo sa ating website ilmtvdigital.com. So samantala, pag-usapan naman natin itong inilabas na statement ng isang network kung saan formal nilang sinampalan ng reklamo itong dati nilang noon-time partner na dating producer ng Itbulaga. So ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang GMA Network. Ayon sa official statement na inilabas ng GMA Network, nagsampa na raw sila ng estafa complaint laban sa mga officers ng Tape Incorporated.
So, babasahin ko lang yung official statement ng network. So, GMA Network Incorporated has filed a criminal complaint for estafa with abuse of confidence against the officers of Television and Production Exponents Incorporated or TAPE for the misappropriation of funds totaling 37,941,352 pesos and 56 centavos. The complaint filed before the Office of the City Prosecutor of Quezon City names the following TAPE executives and respondents: Romeo Halosos Jr., former President and CEO; Romeo Halosos Sr., Chairman of the Board; Seth Frederick Bullet Halosos, which is the Treasurer; Malucho Pagar, former COO and current President and CEO; Micaela Magtoto, former Senior Vice President for Finance; and Zenaida Buenavista, Finance Consultant. The complaint stems from respondents' failure to remit advertising revenues collected from clients which had been contractually assigned to GMA Network under the 2023 Assignment Agreement. Despite multiple formal demands, the funds were not transferred to GMA because they were instead used for TAPE's operational expenses in violation of the trust agreement outlined in the agreement. GMA Network is pursuing legal action to hold the responsible officers accountable and to recover the misappropriated amount. Nako, so yan ang naging statement ng GMA tungkol sa kanilang isasampang reklamo pa lang against sa TAPE Incorporated dahil ginamit nila ginamit ng TAPE yung pondo na dapat ay ireremit nila sa GMA, no? Yung mga ibig sabihin yung mga advertising kinita nila sa ads, sa sponsors, meron doon dapat silang i-remit sa GMA pero hindi nila ginawa. Instead, ginamit nila ito sa operational expenses. Ngayon, ayon naman sa video ni Models of Manila, maaaring ginamit nila ito sa kanilang expenses para sa eleksyon, which is hindi pa natin kumpirmado kung talagang totoo. Pero dahil mainit nga ang eleksyon at lahat sila ay tumakbo nung time na yon, hindi maiwasan din na isipin na baka ito nga ay yung pondo na ginamit ay hindi lang ginamit para sa operational expenses ng TAPE Incorporated, kundi maaaring ginamit din ito sa iba pang mga bagay. So, hindi pa natin sigurado kung talagang totoo ito. Naglabas din ng statement itong abogado ng TAPE Incorporated na si Attorney Maggie Abraham Garduque at sinabi na wala pa raw silang nare-receive na kopya ng reklamo ng GMA Network mula sa Office of the Prosecutor ng Quezon City. Sabi dito sa post ni Trending Central, "I called TAPE about the article published at GMA News but they did not know anything about it. I directed one of the alleged respondents in the said case to go to the Office of the City Prosecutor of Quezon City to check on the case, but she was informed that no case was filed against them by GMA. Thus, they were surprised of said news article." So, ibig sabihin, wala pang natatanggap na reklamo ang kampo ng TAPE mula sa GMA. Pero, sabi nga dito, kung babalikan natin yung statement ng GMA, sabi dito sa huli, GMA Network is pursuing legal action. Magpo-pursue pa lang ng legal action. So, wala pang nangyayaring formal na pagrereklamo or formal na paghahain ng reklamo, or malamang in the process pa lang ng pagsasampa ng reklamo. So, tingnan natin kung ano mangyayari dyan sa part na yan. Samantala, habang nangyayari yung issue na yan, nanonood lang tayong mga Dabarkads at nanonood tayo sa mga nangyayari. Siguro, na-realize din ng GMA na nagkamali din sila ng pagkampi sa TAPE Incorporated. At sinabi na at malamang naisip nila na mayroon din talagang pagkakamali itong TAPE Incorporated in terms of handling the funds na dapat ay nire-remit talaga ng TAPE Incorporated syempre sa kanila, since sila ang nagbibigay ng airtime sa TAPE Incorporated para maipalabas yung mga programa nila, given na sila ay black timer po sa GMA7. So tayo namang mga sumusuporta sa TVD, labas na tayo dito sa issue na to. Ang gagawin na lang natin is manood kung anong mga susunod na mangyayari. Pero may mga naririnig ako, may mga nababasa ako ng mga post mula sa mga so-called GMA defenders at TAPE defenders kuno na nagpo-post ng kanilang saloobin at pag-iiyak
tungkol sa nangyayari nito sa pagitan ng GMA at ng tape. Sabi ni Best Philippines, pasensya na, hindi ko tinotolerate ang mali. Kaya sana maibalik ng Tape Incorporated ang halaga na ginamit nila noong panahon nila sa GMA Network. Today, I'm resigning to be a fan of Tape Incorporated. Sorry dahil hindi ako papanig sa mali. To our big boss of GMA, at the end of day, support ako and I'm solid kapuso. To Tita Anet, kay Tito Gilberto Duabe, suportado ko kayo. So, formal na nga nag-resign si Best Philippines o si Arnel Castillo sa totoong buhay bilang isang Tape Incorporated Defender at mananatili na lamang siyang isang GMA Network Defender. Sabi naman dito ni Trending Central, wag na raw natin siyang awayin since nag-resign na si Best Philippines bilang supporter ng Tape Incorporated. Sabi naman ni Jeff Oligar TV na isang kapamilya defender or kapamilya vlogger, sinusukan na nga siya ng mga kapwa kapuso fans niya. Naman ni Eugene Di Maestro, tama, wag itolerate ang mali, dapat nag-remit o nagbayad ang tape sa GMA sa kanilang kita sa GMA. Sabi naman ni Arnel Macaraig, sana noon pa na hindi ka nagpanig sa maling gawain, nagsabi ka na lang ganyan Best Philippines kasi nga wala kang makukuha sa Tape Incorporated. But then again, maganda rin yung naging statement dito ni Best Philippines dahil at least alam niya, na-realize niya na may mali din tong Tape Incorporated. And finally, na-enlighten na rin yung kanyang isip na mali talaga tong ginawa ng mga halos-dos, no? Nag-post na rin ng kanya-kanyang post sina Procnoy aka Teletube Channel at saka si Ted Tape Defender, kung kilala nyo si Angelo Bonsa. Hanggang ngayon hindi ko pa rin nakita yung kanyang latest post. Pero si Procnoy nag-post din ng kanyang sariling version ng kanyang post at parang ni-repost lang naman niya yung naging statement ng GMA, pero wala pa tayong nababasang formal na reaction tungkol doon sa dalawa pa nating kilalang tape defender dito. Pero tingin ko na sana matauhan na yung mga nagde-depend po dyan sa mga halos at ma-realize nila na mali yung kanilang ginawa sa TBJ at siguro ano na lang din to, ay opener na rin to at wake up call na rin sa mga halos. Yung pagkatalo nila sa kaso with TBJ tungkol sa trademark, yung pagkatalo nila sa DACAC, pagkatalo nila sa leksyon, at ngayon itong ang GMA kinakasuhan na sila ngayon ng estafa. Karma is real, kumbaga.